Okay, para sa mga hindi nasimulan yung mga una kong videos, tayo po ay nandito na po sa final part. Okay, ito na yung pagre-record ng ating sales. Okay, so na-discuss ko na yung paano mag-entry sa general journal. Okay, at paano mag-entry sa general ledger, at paano mo siya ilalagay dito sa cash expenses. Okay, ang hindi na lang natin na-discuss yung pag nakabenta ka na. Kasi syempre, bago ka makabenta, kailangan mo nang mag-invest, gumastos. Okay? Gumastos para sa mga bagay-bagay na pwede mong ibenta. Okay? At requirements para makabenta. Okay. So, andito tayo ngayon sa nakabenta tayo ng 5. Meron tayong 5 resibo ngayon na na-print natin. I mean, na sinulat natin sa ating sales invoice booklet. Okay? Yan siya. Okay. So let's get started dito. Jelly case number 1. So congrats, nakabenta ka noong 2023. Ngayon, dahil nakabenta ka, siya ay perang pumasok. 'Di ba? So it means perang pumasok, cash ang una na isusulat mo dito. If naalala mo kanina or sa mga previous video natin, lagi nating inuuna kung ano yung ginastos mo. Pero kasi, ginastos. Yun yung keyword. Kung ano yung ginastos. So right now, lilista natin kung ano yung mga nabenta mo. Okay. So una mo nabenta, jelly case. Noong 23. Bigyan natin dito. Uunahin natin dito ay cash. Okay? Cash. And, ano nakalagay dito? Second. Sales revenue. 200 pesos mo siya nabenta. So, ganun lang rin ulit. 200. Then, 200. Okay? Tuloy-tuloy lang rin. So, tapos na to. Dito ka na. Same day, may nabenta ka rin. 23 ulit. Jelly case plus smartphone. Cash. Ganun rin. Sales revenue. Kano? 15,200. Swerte mo naman, di ba? Okay. 24, wala kang benta. Pero kinabukasan, nakabenta ka naman, pero dalawa. So, lagyan natin dito, 25. Ganun pa rin. Cash, sales, revenue. Okay? 400. Same pa din, 400. 26. Cash pa rin, kasi sale pa rin to. Okay? Sales revenue. 600. Yan pa rin, 600. Okay. Last na benta mo bago matapos ang buwan. 15,000 ulit, smartphone. Okay. 27. Cash, sales revenue. 15,000. Okay? 15,000. Yun. So, okay na. Ito na lahat ng mga nabenta mo. So, syempre, as usual, step 1 pa lang to. Ngayon, proceed tayo sa step 2. Paano mo siya ilalagay sa general ledger mo? Same way, paano mo siya nilista? Cash sa left side. Okay? Punta muna tayo sa cash page natin. Okay? So, dito tayo. Hindi tayo magsa-start dito So, start tayo dito. Pinaka-tok-tok, sa unang bakante ng buwan. January 23. So, 23. Pwede mo
lagay dito. Sales rev. Pwede yan. Sales rev. Lalagay ko muna sales rev ha. Mamaya na natin itutuloy-tuloy yan. 200. Susunod natin is 15,200. Sunod 400. Sunod 600. Sunod 15,000. Then yung dates na lang. 23, 25, 26, 27. Okay. Sales rev. Sales rev. Sales rev. Then sales rev. Mukha lang nakaka-boring gawin kasi naghahabol ka. Hinabol mo yung benta mula 23 eh. Kung mas marami ka na benta, marami kang ihabol. Kaya ano sabi ko kanina, mas maganda if nagre-record ka daily. So lilistan na natin ngayon ang ating sales. Okay? Ngayon natin dito, sale. Okay. So date. And then date, particulars. Okay. Debit, credit, date. Okay. Ngayon, lilisan natin tong sales mo ha. Dito na tayo mag-base para hindi tayo nagpapalit-palit ng page. Ang sales, saan siya nakalagay? Sa right side. So, dito tayo sa right side mag-fill out. Okay. 2024 January 23. Okay. Yun ang una mong sale ng 23. So, ngayon, pwede mo ilagay. Ano ba yung nabenta mo nun? Okay. Pwede mo ilagay na J-case para short for jelly case. Noon 20. Ay, sorry. Shortcut for jelly case. Okay. Magkano mo siya nabenta? 200. Yan. So, next line, 23 pa rin. Ang nabenta mo naman ng 23 ay jelly case plus smartphone. Pwede naman shortcut, okay? Hindi naman kailangan na ano siya. So, jelly case plus smartphone, which is 15,200. Okay. And, pwede mo na itong ituloy-tuloy. So, gawin ko lang siya ng mas mabilis na paraan. Okay. Tandaan, hindi mo ito usually gagawin unless naghahabol ka ng entries. Pero kung gagawin mo to daily, hindi ka mahihirapan mag-fill out. Okay? So, nung 25, nakabenta ka ng jelly case. So, J case pa rin. J case, 400. Binabalikan yung resibo kasi dito hindi tayo naging specific. Hindi na kailangan maging specific dito, okay? Pero you can be, depende sa'yo, okay? Akin, pwede ko lagay dito. 26. Okay, nung 26 ay jelly case plus cable. J case plus cable. 600. 27. Kabenta ka ng smartphone, which is smartphone. Which is 15,000. Okay? Yan. Ngayon, sabihin natin, ito na, end of the month na. Wala ka ng benta after January. Okay? Wala ka na ring ginastos after January. Pwede mo na i-total. Okay? Dito natin i-total sa pinakadulo na lang ng mga ano. So, dito, pati dito. Tuloy nga sabi ko, diba? Wala naman tama o mali. Dito sa, pwede mong i-total dito, pwede mo i-total dyan sa baba. Pwede mo i-total dito. Okay? Pero, ito na lang. Ngayon, total natin itong cash mo. Okay, 50,000, 200, 15,200, 400, 600, plus 15,000.
81,400. Okay. Lahat ng cash na ginastos mo for investment, I mean, 10,000, 100, 150, 25, 500, 3,000, 150, 10,000, 200, 3,000, 150, 200, 500, 500, 250, 500, plus 300, 32. Okay? Okay. Ngayon, 81,400 minus 32,000. 49,400. 49,400. Nalagyan natin dito carry forward balance. It means i-carry forward mo siya sa next month. Dahil isa lang yung cash book mo. Isa lang yung cash page mo. Kuha ka ng bagong cash page. Ulit. Cash. Okay? 2024. Okay? Ganun pa rin. Kung paano mo ginawa yung kanina. 2024. Okay? Particulars. Debit. Credit. Date. Particulars. Tataka kayo, bakit kayo new page? Okay? Ba't di mo na tinuloy? Meron pa naman space. In reality, okay, if talagang nakakabenta ka na marami, most likely baka sa isang araw, baka 2 page ka, 4 na page, depende Pero ganun talaga yung mangyayari sa'yo. Okay? So ngayon, if napansin mo, nag-total tayo dito. It means itong balance na to, i-carry forward natin for the following month. Ito ay Feb 1. Okay? Yung carry forward. So, lagyan natin dito. Ito naman yung balance carried forward. Dito pa rin siya sa side na to dahil siya ay yung umaaktong capital mo. Okay? Siya yung kapalit ng capital mo. 49,400. Okay? 49,400. Ayan. So, yan na. Meron ka na ulit. Kumbaga, meron ka ng starting opening balance. Okay. Lagyan natin dito. Pwedeng balance carry forward or opening balance. Okay. Pwede rin tong gawing closing balance. Okay. Tulad nga nasabi ko, wala namang tama or mali. Nasa sa'yo yan kung ano mas madaling magpa-identify sa'yo ng mga bagay-bagay na to sa iyong negosyo. Ngayon, close na yung January month mo. Hindi ka na pwede magdagdag dyan pag ginawa mo na to. Close na yan. Okay. Ngayon, gagawin mo na siya sa lahat. Okay? Usually, kung ito ang office supplies, pwede mo na yan i-total dito. Total. 150, 25, 3,000, 150, 500, 250, plus 500. 7,050. Okay? Papakitaan ko lang kayo kung paano mo gagawin sa iba. Let's say, ang tayo pa sa space, diba? Okay lang yan. Gawa ka na lang dito. Pwede mo ituloy. Kasi madami naman Feb. Kung ano yung next mong kumbaga ano yung next mong office supplies. Okay? Huwag mo muna sulatan ng Feb pala. Pero sabi natin, Feb, may binili ka na sabihin natin, Feb 5, bumili ka ng ballpen. Ulit. Kasi nakuha ng mga customer mo.
or nawala mo or naubos na. Okay? Tapos no Feb 6, bumili ka ng waybill paper ulit kasi ubos na. So medyo mas marami na binili mo ngayon kasi malaki pa lang ano mo. So 500 na ginastos mo dito. Okay? Then dito sa ballpen, gumastos ka na ng mga 100 lang. So ganyan. So pag ganito yung case, pwede mo naman ituloy yung page. I mean, magdagdag ka na lang ng month, na Feb, ganito. Okay? Pero gagawin mo yung pag-total every month. Total mo to. Total mo to. Okay? Total mo to. Total mo to. Total mo rin to. Okay? So gagawin mo yung pag-total sa lahat. Ngayon, pa tayo tapos. Step number 2 pa lang. Dito tayo ngayon sa cash sales book. Kasi nga, nakabenta ka na eh. Cash sales na. Para ma-fill upan mo to, same lang sa expenses mo. Keep mo lang tong number 1 sa tabi mo. Okay? Para madali. So, meron tayong i-record na 5 benta. So, dito ka sa cash sales mo. Okay? Lalagay natin. Madali na lang to, medyo mas straightforward to. Okay? January 23, yung una mong benta. Ang una mo na benta, pwedeng J-case. Yan, J-case. Then, invoice number. Sabihin natin may invoice number ka para gusto mo lang matrack. So, madali matrack. Okay? Nung 23. So, number 01. Natin 01 yan. Okay? Baliktad pa. Ito. 01. Okay? Tapos, ang amount nun is 200. Okay? 200. So, next mo ay ng 23 ulit. Nabenta ka na phone at jelly case. Okay? J-case plus SP, sorry. Smartphone. Yun naman ang invoice number 2 mo. 15,200. Okay? Medyo mas madali na, no? Kasi wala na tong debit credit. Lagyan mo lang. Very straightforward. January 25. Okay? Nabenta ka ulit na jelly case. Okay? J-case. Pero 2 piraso. Pwede to ay quantity. Okay? So, J-case isa. Ito, 2. Okay? Kasi isang J-case, isang phone. Oh, ito, 2 jelly case. Invoice number 3. Okay? 400. And so on, ha? Ganun lang rin. So, dito na tayo sa 26. Noong 26, nakabenta ka ng cable, 600. J-case plus cable. So, 2 rin. 04. 600. Noong 27, nakabenta ka ng smartphone. Okay? Isa lang. Invoice number 05. Okay? 15,000 mo na benta. Yan. So, ito na siya. Okay? Kumbaga, tapos na to. Pwede mo na tong i-total agad. Total mo na to agad. 200 plus 15,200 plus 400 plus 600 plus 15,000 81,400. Okay? So, balik natin dito. 81,400. Ngayon, itong 81,400, dapat kaparehas yan ng benta mo, I mean, ng computation mo dito sa general ledger. Okay? Gets? So, yung sale mo dito, dapat magkatumbas. Check natin. Dito pa lang sa cash, nakita mo na, terno sila, 81,400, 81,400, okay? So, good. Ang hindi na lang ata natin
tinotal, ito. Okay? Dahil dito naman sa sales, hindi naman natin nilagay yung capital. So, okay lang yon. Hindi naman kasi ito nag-carry forward. Naka-total lang to per month. 200 plus 15,200 plus 400 plus 600 plus 15,000. 31,400. Na dapat pag dinagdag mo ng 50k, tutumba siya sa kanina, 81,400. Pasok pa din. Tapos ka na. Pwede ka nang magpa-tax map kay BIR. Okay? Kasi na-fill upan mo na lahat. Okay? Na-fill upan natin si General Journal. Na-fill upan natin si General Ledger. Okay. So, ayun na. So, ayun na guys. Tapos mo na lahat. Pwede ka na magpa-tax map sa BIR. So, na-fill upan mo na si General Journal. Na himay mo na siya sa General Ledger. At na-allocate mo na siya sa iyong cash expenses / disbursements. At iyong cash sales na books. So, na-account mo na lahat. Kailangan mo na lang gawin to ng tuloy-tuloy. Consistently, as I said, every day. So, yun na yun. Bago natin i-close yung session na to, itong very long at pero very detailed tutorial, recap tayo. General Journal, ito, dito nakalista lahat ng mga transaksyon regardless kung expense or sale. Okay? Number 2 na book mo, General Ledger. Dito naman naka-categorize yung mga gastusin. Anything na nilagay mo dito on the right, okay? Going back cash, it means cash page, nasa left, dapat nasa left yung yan. Owner's equity, it means owner's equity page na 50k. Dapat may 50k dun sa owner's equity page. Owner's equity 50k nasa right, okay? Dahil nakabenta ka, dito naman tayo. Sorry. Dahil bumili ka ng mga stocks mo, sabihin natin itong jelly case inventory. So dapat sa inventory page mo or inventory account mo, may 500 doon sa left column. Puntahan natin inventory. Yan. Dapat may magkano? 500. Ayan, may 500 dapat doon sa left. Left 500. So pasok. Okay? Dahil nakabenta ka ng iyong stocks. Nabenta mo yung jelly case. Okay? Dapat meron kang nakalista sa cash page na 200. Okay, go back tayo. Cash page 200 sa left. Cash page, yan, 200 na nasa left. Okay, pasok. At sales revenue. So, sales revenue account. Yan. Sales, dapat may 200 sa right. Meron ba? Meron. Okay. Then, lahat ng ito, okay? Sorry. Lahat ng nandito, okay, dapat nakalagay siya sa kanya-kanyang books. Okay? Lahat ng expenses, which is ito, expenses, nakalista yan dapat dito. At lahat na nandito sa pumasok na pera, nandito lahat sa sales. Okay? Check natin. Tama ba? Tinotal 81,400. Tama naman, 81,400. So, yan. Equivalent yan. Ilan lines to? 6 lines. Ilan lines meron ka dito? 6 lines.
So, tally. Okay to. Cash sales book mo. Itong cash expenses book mo naman, tingnan natin kung tally. 32,000. Check natin dito. Cash expenses. 32,000 ba? 32,000. So, tally ka rin. Okay? Yun yung connection niya. Okay? I hope na everything is clear at mas naliwanagan kayo sa aking instructions kung paano nyo i-fill out to. It was hard at first for me kasi wala akong nakikitang videos dito sa YouTube or Facebook or any article sa internet na makakatulong, okay? Kung paano to fill upan. Lucky for me, meron akong sariling business para na-practice to in actual, okay? Tax map po kami. And ayan, gusto ko lang rin makatulong. Since kasama ko doon sa group at marami ako nakikita na nangangailangan talaga ng tulong sa pag-fill out ng books. Medyo mahaba yung video, pero detailed kasi to. Kumbaga, any scenario, typical online seller or physical small store na possible ganito naman yung setup na mangyayari sa inyo. If you find this video helpful, please share, subscribe para makapaggawa pa ka ng iba pang videos tulad nito. And please give it a thumbs up. Thank you guys, and sa susunod.